Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at ayayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo'y Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Simula ng karunungan, ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Puri ng Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinuman tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halaman tumubo sa ilang. Sa lupang tigang at sa lupang maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahong nito. Kahit di umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip, ang sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantipalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsalaksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak, magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hanging umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo ang lahat. Inialay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sangkatauhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinila ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpapasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking hangin, bangin, upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi maparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila panniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa banal na pagdiriwang ng ating Eucharistia sa gabing ito. Bago po natin
balikan ang ating narinig na ebanghelyo, nais ko lang balikan ang isang kwento tungkol sa isang kaluluwa na nakarating sa langit. Malamang ang kanyang buhay ay maayos, mabuti, kaya narating niya ang langit. Nandun si San Pedro, sinalubong siya, at ayon sa kwento na ito, pinasyal itong kaluluwa sa loob ng langit. Naglalakad sila Pedro. Nakita ng kaluluwa na sa loob ng langit na ito, maraming mga bahay. Yung sinasabi sa ebanghelyo na sa tahanan ng aking ama, maraming silid. So namasyal sila, nakita ng kaluluwa, may maliliit na bahay, meron din namang mga malalaking bahay. Habang umiikot sila, nadaanan nila yung maliit na mga bahay, napunta sila sa malalaking bahay, akala ng kaluluwa bibigyan siya doon ng isang malaking bahay. Pero bumalik sila San Pedro, at pagdating doon sa mga maliliit na bahay, sabi ni San Pedro, itong bahay na ito, maliit man, ito yung nakatoka para sa iyo. Mga kapatid, kung maalaala natin yung ebanghelyo kahapon, may lumapit kay Jesus na isang babae, yung ina ni San Juan at Santiago. At ang sabi ng ina, Guro, sana ang dalawa kong anak ay iyong kasama. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Pero ang sagot ni Jesus sa kanya, kung saan sila ilalagay, hindi ako, kundi ang ating Diyos Ama na nasa langit. Ibig sabihin po kung ano mangyari doon, siya na ang magdesisyon. Hayaan natin siya kung saan tayo ilalagay. Pero mga kapatid, ang ating narinig na ebanghelyo ngayon, medyo nakakabahala dahil may dalawa na sinasabi sa ebanghelyo. Yung isa, yung mayaman. Yung isa naman ay isang pulubi. Alam mo naman ang buhay ng mayaman, at alam nyo rin kung ano yung maging pulubi. So, nag-enjoy itong mayaman sa kanyang kayamanan. Ang pulubi naman ay hirap na hirap. Kaso mo, sa bandang huli, ayon sa ebanghelyo, si Lazaro, na siya yung pulubi, siya yung nasa tabi ni Abraham. Ibig sabihin, siya yung nasa langit. Samantalang yung mayaman, siya yung nasa lugar ng mga apoy. Ang nabigyan ng gantimpala sa bandang huli ay hindi yung naging mayaman sa mundo, kundi yung pulubi na sobrang hirap, pero makikita natin sa gitna ng kanyang kahirapan, malapit na malapit siya sa Diyos. Siyempre sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, dapat malaman din natin kung alin sa dalawa yung ating naging buhay ngayon. Tayo ba ay katulad ng mayaman? O kaya naman katulad ng pulubi? O baka di pa natin masabi kasi marami pang nangyari sa ating buhay. Minsan mayaman,
minsan mahirap. Pero ang ibig sabihin ng mensahe ng ating ebanghelyo ngayon hindi po iyan sa kayamanan. Hindi po iyan sa kahirapan. Ang buhay natin isang hamon araw-araw. At maging mayaman ka man o maging pulubi ka man, lahat tayo may chances. Nasa sa atin na po yun. Sinasabi nga natin, hindi naman automatic na mayaman ka, pupunta ka doon sa impyerno. At hindi naman automatic na mahirap ka, agad-agad, pupunta ka doon sa langit. Siyempre, kailangan ipahayag natin ang ating buhay kung ano man yan. Sabi nga natin better to be poor but end up in heaven than to be rich but end up somewhere else. Di bali na lang kung mahirap ka, pero sa bandang huli, nasa langit ka. Kaysa sa yung mayaman ka dito sa mundo, pero hindi mo alam kung saan-saan ka pupunta sa bandang huli. Kaya dito pa lang medyo alam-alamin mo na. Balikan natin yung kaluluwa na namamasyal. Nagtanong siya kay Pedro, bakit? Gusto ko doon sa malaki. Ba't dito ako sa maliit na bahay? Malamang ang sagot ni Pedro, bakit? Nung nasa mundo ka pa lang, nag-iipon ka ba ng maraming materyales upang pagdating mo sa kabilang buhay, magkakaroon ka ng mas malaking gantimpala. Yung pala po, kung ano mangyari sa kabilang buhay, dito pa lang, dapat pagsikapan na natin. Hindi po kung ano-ano na lang. Dito pa lang, kailangang magdeposito na tayo ng hanggat kaya natin maraming materyales na magaganda upang pagdating natin sa kabilang buhay, karapat-dapat lang naman na tayo ay mabigyan ng mas maganda at malaking tahanan sa kabilang buhay. Huwag naman na baka mamaya doon pa tayo magreklamo. Dito pa lang sa mundo, kailangan alamin mo na. Kasi baka mamaya mangyari sa atin yung namatay na isang taxi driver. Na-aksidente siya sa taxi. Nung namatay siya, nandun siya kay San Pedro. Anong pangalan mo? Rodolfo. Taga saan ka? Pilipinas. Saan sa Pilipinas? Tondo. So tinignan yung libro. Rodolfo, Pilipino, Tondo. Ay, naku, pasensya ka. Pupunta ka doon sa mga apoy. Sabi ni Rodolfo, teka muna, ang alam ko sa apoy na yan, impyerno yan, ayoko doon. Gusto ko sa langit. Sabi ni San Pedro, wala nung nasa mundo ka pa lang, di ka naman ganun kaayos. Pag sasabihin sa yung magsimba tayo, ang sagot mo, saka na lang. Kayo na lang. Magrosaryo tayo. Ay, matulog ka naman. Mamaya, yung asawa mo, marami din naman. Kaya ito, doon ka sa apoy. Sabi ni Rodolfo na taga-Tondo, uy, San Pedro, alam mo, namatay ako sa aksidente. Meron akong nagawang mabuti. Ano yun? Sabi ni Rodolfo, may nakita akong bata, nagtitinda ng newspaper. 20 pesos lang po yung newspaper.
Binigyan niya ng 50. Aba, maayos naman, no? Kaya, ang ending ng storya, one good act can save your life. Isang magandang at maayos na gawain, malamang nakakasalba sa ating buhay. Sana po itong Kwaresma natin, makakayanan natin gumawa ng mga mabubuti at ito ay makakatulong sa ating kabanalan at kaligtasan. Amen. Magsitayo ang lahat. Habang inaalaala natin ang mga pangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi sa lahat ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Ang ating tugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan, naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pangunawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa kaligayahan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama namin, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng inyong nag-uumapaw na kabutihang loob at tulungan kaming dumamay sa mga kapuspalad. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Inatang gabi, alay-lay ko, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa pagbabakasakali mong kami bubuti. Isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa inuwalumpay sa kalangitan, kami nagbubunyising kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalantan ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin yung banal na makaloob na ito para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nuwa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa kabatat, muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkasa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Administrador, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kiliwanagan, kawan mo at madapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal ni Birhing Maria, Nena ng Diyos, ang kabiklang puso niyang San Jose, mga apostol, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Ating dasalin ang panalangin ibinigay ng Panginoon sa atin.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami diya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa telo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabigyan ng kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming panampalataya at aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, Kordero ng Diyos. Mapalad tayong lahat ng nyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsipo mo ng lahat. Ang suwan sa aking mananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon
nadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay. Walang hihigit sa yaring pag-aalay. Magsitayong lahat. Ama naming mapagmahal, ang pinapakinabang naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa iyong pagdalo sa ating pagdiriwang. Huwag po nating kalimutan ang mahalaga, hindi ang kayamanan. Di bali na kung may hirap tayo, basta marating natin ang kaharian ng Diyos. Better be poor, but enter heaven, than rich, but end up somewhere else. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.